Bago mag-rally, talagang itinatanggi yung video ni Saldico. Oh, complete denial na doon. Ito mabigat na nakita ko na ito, personal opinion ko to bilang isang mamamahayag. Itong pinakamatinding mabigat talaga yun. Resulta. Kasi na aminin mo yung dati mong itinatanggi, di ba? Kasi isang chairman ng APRO, di ba? Ito, papakinggan na lang po natin ang pahayag ni Senador Ping Lacson. Announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But, yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaybar. Other personalities. Ayan, sinasabi natin na napakalaking development dyan. Ilang bagay Una, dati, hindi AI si Saldico, video. So, tinatanggap nila totoo na yun? Totoo. Totoo na yun, Pangalawa, ay dapat ano mo muna yan, notaryo mo. Dali mo muna sa embassy. Magsalaysay ka muna. Hindi na, wala yung probative value.